You are a student living in the Philippines and wondering how to start a small business in 2025. You're in luck because that is exactly why I am here. I'm going to teach you the step-by-step process. Hey lovely people, I'm Diana, your girl with big dreams. Last year, I was just an ordinary student living with my allowance na very tight. So when I have expenses in school, madaming gastusin and other extracurriculars, I always see myself struggling so much. So I really wanted to start a business and I did. And it's so hard as a beginner, as someone who doesn't have any idea. I spend lots of my time watching tutorials, reading books, ganyan. Fast forward a year, I am here. My business is 1 year old and I want to share with you all of the learnings that I've gathered all throughout the year because I don't want to gatekeep and I also want to help other students out there na maging business owner. In this video, I will be sharing 5 steps and step number 4 is my favorite because it's so useful and I know it will be helpful to you too. Okay, without further ado, let's hop into the steps. Step 1, identify what you have. You have to know who you are, what are your skills, what can you do, what can you offer to the people. Your hobby, the resources that you have like money, time, and tools. So, ilist mo lang yon kung ito yung mga gusto ko, ito yung mga hobbies ko, ito yung skills ko, ito yung mga ganyan. Yan. And then, there are 3 questions that we will going to ask. Identify a need, provide a solution, and then ask yourself, put yourself in the shoes of your future customer. What's in it for me? Bakit ako bibili sa business na to? Anong meron sa kanya? Bakit sa kanya at hindi sa ibang shop? Yun. For example, I have a flower shop. Bakit yun? Bakit yun yung naisip ko? Who am I? Who am I? I love crafting. I love social media. So, naisip ko, pwede ako sa mga online shop. Mahilig ako mag-picture-picture, mag-video, ganyan. I love making products na sarili ko. Di ko bet yung parang bumibili ako. Kasi parang feeling ko, other people can do that. Gusto ko yung parang galing lang sa akin, ganun. Parang special lang siya. And gusto ko yung nagsusulat ako ng letter. I want yung mga affordable, mga sustainable na things. So naisip ko, ito yung characteristics ko, yun yung mga skills ko. Okay, anong pwede? And then, resources. Sa amin, merong gumagawa ng mga wood flowers. Time. I don't have that much time as a college student. So, yung nagawa ko, made to order siya. So, gumagawa lang ako ng product kapag may umorder na. So, it saves time, it saves money, and hindi rin perishable goods yung product ko. Kaya kahit hindi ako makagawa this week, okay lang. Hindi masisira yung product ko. Yun yung mga dapat i-consider natin. Step number 2, know your market. Walang business if walang customer. So, we have to know them fully. We have to know their age, their preferences, like ano yung mga trend na fina-follow nila, saan mo sila ma-reach, and ano yung purchasing capacity nila, like minimum wage earner ba sila or like student ba sila, ganyan. In my case, ganun yung mga market ko. Kaya I always have my product in affordable price lang. Hindi ako pwede magbenta ng mga nasa 1K na product kasi nga ang market ko is mga students. You have to know where they spend their time. Marami tayong social media, but I always upload more sa Facebook kasi alam ko na yung target market ko is mas madalas mag-spend ng time doon. I can upload sa Pinterest, sa IG, pero wala ko masyadong makukuha sales doon kasi nga, wala naman doon yung market ko. You have to follow what they're doing. Kaya I always like using yung mga POV, yung mga ganyan, TikTok made me buy it, yung mga trends, para ma-get natin yung attention nila. We have to know their age para alam natin kung paano natin sila kakausapin. Pang mga matatanda ang product mo, hindi ka pwedeng gumamit ng pang-alpha na na wordings, hindi nila maintindihan yun. And also, around this, sa know your market is yung competitors. I-research natin ano ba yung mga strengths nila, ano yung weakness nila. Strengths, para alam yun sila. Okay. Kung hindi natin yung kayang labanan, hindi gawa tayo ng sarili natin. For example, in my case, flower shop, ganyan. Ano yung mga competitors ko? Ginagawa nila ay real flowers. Yung iba naman ay satin. Akin wood. Diba? Para alam mo kung paano mo i-differentiate yung sarili mo sa market. Sa mga post mo, lagi mong ilalagay kung ano yung specific and unique characteristic ng brand mo. Para ma-differentiate ka ng mga tao na ba? Ay,
Kailangan ko ng real flowers, dun ako. Kailangan ko ng sustainable products, dito ako. Alam mo yun? And ano yung weakness nila para magawa mo siya ng paraan sa business mo. For example, hindi masyadong maganda yung packaging nila. Alam ko na sa akin. Itong business A, maganda yung ginagawa niya dito. Itong business B, ang ganda ng ginagawa niya dito. Pag-combine ko. Tapos mag-add ako ng sarili kong touch of something. And then, sa akin na siya, di ba? Parang mas lalong gaganda yung business. Number 3, make few samples and offer to few. Because, again, as a student, wala tayong masyadong maraming time, wala tayong unlimited capital. We have to use every resources that we have efficiently and smartly. When I was just starting, I only have less than 1K. Nag-start lang ako sa 3 colors. Pink, blue, red. Wala rin ako maraming design. Isang sample lang. And then, kapag meron na akong sample, hindi na ako gumagawa ng iba pa. Ipipicturean ko muna, post ko sa Facebook, and then, antay ako kapag may umorder. Ganun. Para nga hindi ma-stuck yung gawa ko and para alam ko din kung ilang materials lang yung bibilhin ko next time. And if yun na, nauubos na yung stock ko, nauubos na yung materials ko, dumadami na yung bumibili, so bibili na ako ulit. May kukita na ako, di ba? Ang gagawin ko, yun na, mag-add na ako ng another color. Paisa-isa lang. Start small kasi nga para makapag-experiment pa tayo. Kasi after all, hindi pa naman talaga natin alam kung eto na ba talaga yung real business na gagawin natin eh. As a student and also in this generation, we are so lucky because we have lots of resources available na mostly free. Like yung Canva, yung CapCut for editing yung videos, and also ChatGPT, very useful para kung merong assistant gumagawa ng mga captions ko. Also sa paggawa ng concepts ng mga campaign, nagpapatulong ako sa kanya. Okay. Step number 4, my favorite, sales. Sales is the lifeline of your business. Because through sales, we get cash. And cash is the blood of the business. No cash and then no business. It will fail. If we are not earning, then, okay? So, we need to be good at sales. How? Selling is just sharing. Okay. Why did I say that? Because before, I have this misconception of sale is bad. Ganyan. Parang feeling ko, nakakahiya magbenta-benta, nakakahiya mag-share, nakakahiya mag-online selling. Nahiya ako mag-live, ayoko mag-post, ayoko mag-chat sa mga tao na, bili kayo guys, ganyan. Ayoko nun, nahiya ako. So, and then, meron ako napanood, or like nabasa siguro yun, sabi niya, selling is just sharing. Hindi ko na-gets nung una. Sabi niya, lahat tayo nagsisell. Sabi ko, ayoko nga nun eh. Sabi ko. Tapos sabi niya, you do it with other brands, big brands, like Starbucks. You share their products. And that's selling. So, oo nga. So, na-realize ko, bakit hindi ko siya gamitin sa product ko? Bakit ba? Bakit ba natin sinishare yung Starbucks? Kasi gusto natin yung product, gusto natin yung brand. So, sa business natin dapat, naisip ko, okay, dapat gusto ko yung product. Gusto ko yung confident ako para, alam mo, hindi ka mahihiyang i-share. In my business, ganun siya. Dahil nga ako yung gumawa, ini-improve ko nang ini-improve, so gumaganda siya ng gumaganda. So now, confident ako kahit pag may nagtanong, yes, this is my product, chik, sasad ko yung mga pictures. And then, if hindi niya bilhin, okay. Because I'm confident, may other people pang bibili. Hindi lang ikaw, hindi ka kawalan. Ganun. What are the practical steps to get sales? Share consistently, di ba? Una, make a product that you are proud of. Share consistently, effectively, and strategically. What do I mean by that? Consistently, so meron kang set of dates na talaga per week. Kunyari, Monday, Wednesday, Friday. Yan. Mag-post ka consistently lagi yon. Para alam ng mga buyers mo na, may active siya. Effectively and strategically kasi hindi tayo pwedeng basta lang mag-post. May nagawa akong product, take, upload. Hindi siya ganun. Kailangan magplano tayo, mag-batch tayo ng contents. Batch, I mean, do it in advance. And then, schedule. Merong app si Facebook na pwede kang gumawa ng mga contents, tapos i-schedule mo yung uploading time niya. So, ginagawa ko, Saturday is for making contents. Shoot ako ng mga videos, ng pictures, then i-edit ko. And then, Linggo, isi-schedule ko sila all throughout the week na. So, wala na akong kailangang isipin
Focus na lang ako sa pag-answer ng mga customers, paggawa ng product, pag-deliver. Yung Facebook page, ayun na. Tuloy-tuloy gumagawa ng content. Kasi plano muna siya eh. And magkaroon ka ng system. Yun nga, sinabi ko kanina, merong ako, MWF, pwede yan, ganyan. Ikaw bahala kung kailan gusto mo, anong araw, ang bet mo. For example lang, MWF. Monday, product highlight. Ano yung product highlight? Pipili ka ng kunyari, itong product na to ang gusto kong maging mabenta this week. So, yun yung, gagawa mo ng content during Saturday. Gusto kong ma-highlight this week ay ang wood na 4 pieces flower. So, yun lang yung gagawin ko ng content all throughout the week. Picture, video, kasamang model. So, yun yung mga edit ko. Monday, yun yung mga ipopost ko. Wednesday, gagawin ko ay proof of orders. Yung mga orders this week or like past week. Para naipon na buong week siya. Upload mo siya. So, makikita ng mga tao na, ay, ang dami bibili sa kanya. Ang galing. Totoo siya. Legit siya. Okay, credible siya. Dahil lang sa nag-post ka at dahil regular ka at dahil systematic, strategic yung pag-post mo, hindi lang random. So, people will see it as professional and credible. And Friday ko, customers review. Every time merong successful transaction sa business, I always ask yung mga customer na pwedeng manghingi ng favor, pwedeng mahingi ang konting time nyo po na manghingi lang ng short review about your experience with my shop and also with the product, ganyan, kung nagustuhan nyo ba. Just ask kindly. And also, you can give short reward. Akong ginagawa ko, binibigyan ko sila ng coupon, like 10% discount sa next order nila. And sometimes, hindi naman talaga sila bibili. Pero okay lang yun, at least parang may something may mag-give ka pa rin naman, di ba? And parang good thing din siya kasi pag maalala nila na, ay, meron akong discount dito eh. Dito na lang ulit ako bibili. Pag umorder sila, edi mag-review ulit sila, edi may discount ulit sila. Alam mo yung parang cycle and then suki muna siya. Ganun, di ba? Number 5, be mindful of the packaging and logistics. As an online seller, nakakapag-cater na tayo kahit na malayong lugar yung mga customers natin. Kaya kailangan maayos yung packaging natin. Kasi nga, kahit anong ganda ng item natin, if pagdating sa kanila, sira na, or like, parang may lukot-lukot na, ganyan, edi, minus na sa'yo yun, baka hindi na sila bibili ulit, or like, doon na lang sila sa malapit. So, kailangan, gawa natin siya ng paraan. Isip na iba, masyado pong magastos. Kung bibili pa ako ng box, bibili ako ng bubble wrap, bibili ako ng, yung mga fillers, etc., etc., bakit, masyado nang lalaki yung price niya. Okay, gets? Ang ginagawa ko, I always find yung, mga materials na hindi ganun kamahal, pero it does its job. For example, Manila paper as fillers. Before, ginagamit ko yung shredded paper. Yung, iba-ibang pang kulay. Ko dati, may design pa, para maganda. Tapos, o kaya, nag-change ako yung, para siyang nagiging web. Paper lang siya, tapos pag ginanon mo, in-stretch mo is magiging malaki siya. So, nag-isip ako ng mga alternative naisip ko yung Manila paper, which is 5 pesos lang. Tapos, ilang na yun, napakalaki na nun. 2 box na ang nalalagyan ko. Ibig sabihin, 2.5 lang. 2.5 pesos lang ang magagastos ko doon. Tapos yung box, hindi na ako bumibili nung iba-ibang kulay. Yung black na lang, yung brown na lang talaga na corrugated. And, ginagawa ko, bumibili ako in bulk para hindi ako magbabayad ng shipping fee. Try lang ng try hanggang makita mo kung ano yung shop na mag-work for you. Meron akong pinagbibilhan, ang name niya ay Textile kasi ang bilis sila mag-ship, maayos yung packaging, and very mura lang nung shipping fee niya. We have a parcel. This is the box na in-order ko sa Textile. Kasi malaki yung box, di ba? So kapag marami kang bibilin, ang laki din ng shipping fee mo. Pero sa kanila, ang mura lang. Kailangan, practical lang tayo. Although gusto natin maging aesthetic yung packaging natin. Kasi minsan, it gets in the way na parang mas malaki na yung magagastos sa packaging. Kasi nga, lalo na sa ating country, mga courier natin is basta parang minsan hinahagis lang yung box. Okay, pinapatungan ng mabigat kasi ang goal nila, makadami sila ng deliver, so pinagpapatong-patong sa motorcycle. And then,
kawawa naman yung nasa ilalim. Paano kung papunta dun yung box ko? Eh, mukha pa namang siyang matibay kasi malaki. Ang ginagawa ko, naglalagay ako ng sticker na printin ko. Dala ko ata yun eh. Wait lang. Ayan, gagawa lang talaga ng paraan para maging safe ang product. Ayan, nagprint ako ng ganito. Para siya fragile. Tatlong fragile. And then, may note, huwag patungan ng mabigat. Thank you and God bless. Siyempre, kind pa din para huwag naman yung parang maisip na, ay, inuutosan ako neto. Sige, daganan ko nga. So, dapat kind lang. And, meron din akong tape. Kasi yung pangit naman din kasi kung tatadtadin ko ng tape na yung kulay pula, yung may fragile. So, naisip ko, mag-print ka ako ng ganito. Very effective ha. Kasi, nung wala akong ganito, laging lukot, sira-sira, UP yung box. Nga, syempre nga, malaki siya eh. Parang isipin ng mga rider, matibay naman to. Okay, malaki siya eh. Pwede itong patungan, ganyan. Eh, ano lang yun, fillers lang yun eh. Ang fillers ko lang nga, di ba, Manila paper. So, kahit na, naman yun, kahit na matibay naman yung box, kung papatungan ng napakadami, di wala rin. Mag-UUP din siya. Kaya pag ganito, alam nila, sa akin pa naman, hindi ko malagay na wood flower po ito. Hindi ko malagay kasi paano kung surprise pala nung bumili sa akin. Eh di, pagkadating dun sa pagbibigyan niya, nalaman lang niyang wood flowers pala yun. Di wala nang surprise. Kaya yun, gawa lang ng paraan. If yung product mo naman is hindi naman siya ganun pang surprise, like babasagin, pwede mo na siguro ilagay directly para alam ng rider na kailangan ko itong ingatan. Ganyan. Let's do a recap. Step 1, identify what you have. Step 2, know your market. Step 3, make samples and offer to few. And step 4, sales is the lifeline of your business. And lastly, step 5, be mindful of the packaging and logistics. Okay, guys. Remember, starting a business is learning and growing. It doesn't have to be perfect. It doesn't have to be no failures at all because that's impossible. Meron akong quote na lagi ko sa sarili ko, yung fire, aim, fire. Diba normal sinasabi ng tao, ready, set, go. So, ibig sabihin, magre-ready muna and then set and then tsaka lang siya mag-go or like mag-aim, mag-fire. Akong ginagawa ko, fire, do it agad, kahit na hindi ko pa sure kung kaya ko ba siya or like, do I have all the resources that I need? I'll still do it anyways and then, ano nangyari? Did I fail? Did I do a good job? Bakit? Ginagawa ko siyang learning process and then kapag tinry ko siya ulit and then I'm better equipped, mas marami na akong knowledge, mas kaya ko na siya. Time can be our weakness or it can be our strength. You choose. Are you gonna waste time planning, strategizing, waiting for things to be perfect, or are you going to use that as your advantage and try until you succeed? And bago ka mag-work, you already have this list of skills, list of experiences na magagamit mo din naman sa in the future kapag nag-work ka or like paano kung ma-realize mo na through those endeavors, through those trial and errors, ma-realize mo na mas gusto ko pala tong career path na to. Mas gusto ko pala, for example, maging business owner. No matter how many videos, no matter how many books we will going to read and watch, kung hindi tayo mag-take action, wala rin mangyayari. Diba? Me, I'm only here to give you some tips, steps, mga natutunan ko, mga experience ko. But at the end of the day, the next step is yours. Feeling mo ba satisfied ka na sa life mo or not? Have a why. When you're starting something, have a why. Bakit mo siya gustong gawin? Naalala ko ang why ko ay gusto ko magkaroon ng maayos na food. Gusto kong mabayadan yung mga kailangan kong bayadan na hindi ko na kailangan i-sacrifice yung lunch ko. So before, lagi ako makain ng siomai rice, kanya. Kasi 35 pesos lang siya. Dalawang baon ko lang before, 100. So, pamasahe ko na nasa 50, 60, ganyan. So, ang natitira na lang mga 40 pesos. Bibili ako ng siomai rice. Tapos sabi ko, sarap ng siomai rice, ganyan. Tapos sabi ko sa mga klase ko. And then, nung nagkaroon na ako ng money dahil sa business ko, hindi na ako makain ng siomai rice. That's when I realized na hindi naman pala talaga sa masarap yung siomai rice. Diba parang inaano ko lang yung sarili ko. Parang pinipilit ko lang yung sarili ko na masarap siya kasi wala akong choice. So, ayun lang. Pag napapagod ako, isipin ko lang yun, thanks to my business, I was able to do this, that, and itong studio na rent ko siya because of the business.
Thank you so much for watching this video. I hope that you have learned a lot of things, yung mga steps, and sana maging helpful talaga sila sa inyo. And ayun guys, I really hope na you will start that amazing business. You can do it. If I did it, you can do it. If other people did it, you can definitely do it as well. Good luck on your journey and enjoy the process. Bye!